Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw mga kaibigan, narito ang hindi nyo dapat papalampasin sa mga kaganapan sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo. Nakarating na nga itong si Marites at Santino sa ospital kung saan nga ito na-confine si Camille. Sakto naman sa pagpasok nila Marites sa ospital, agad nga nilang nakita itong si David na may kausap na isang nurse. At patawa-tawa pa ito habang kausap niya ang nurse na parang walang ginawang masama. At nang tinawag nga siya ni Marites, agad naman itong paiyak-iyak at kunwaring malungkot dahil wala na daw ang kanyang anak at wala na rin itong si Camille. Kaya tinanong ni Marites kung ano ba daw talaga ang nangyari, ngunit walang sinagot itong si David dahil nandoon nga daw siya sa trabaho. Pero napansin naman ni Santino na may pasa siya sa kamay dahil nga gawa ito sa paglaban ni Camille habang dinidiinan niya ito ng unan sa mukha. Agad namang dinala ni David itong si Marites at Santino sa ICU kung saan itong si Camille. Ngunit ng pagdating nila Marites, naabutan na lang nila na nilabas na itong si Camille na nakatabo na ang mukha nito. Dito na nga nakiusap itong si David na si Marites na nga lang daw ang kumausap sa mga magulang ni Camille. Ngunit galit na galit nga ang mga magulang ni Camille dahil nga ay pinabayaan lang daw ito at sinabihan nga itong si Marites na magkikita na lang daw sila sa korte. Kaya wala nang magawa itong si Marites kundi umiiyak na lang dahil hindi nga siya makapaniwala na wala na si Camille. Kabilang banda, isa palang manlalaro si Suarez at kakilala din niya ang manager sa casino. Kaya naman naikwento ng manager kay Suarez na meron nga daw naglalaro sa kanila na malaki daw ito ang pusta at meron pang malaking diamante. Kaya agad naisipan ni Mr. Suarez na yun na yung Star of Venus, isa sa inutos sa kanila ng isang transaksyon. Kaya agad naman niyang pinaalam dito kay Mr. Pacheco na ang Star of Venus ay nasa Quiapo lang. Kaya naman agad naisipan ni Pacheco na tawagan itong si Angkong dahil taga Quiapo nga ang mga tauhan nito. Kaya agad naman pinaalam ni Angkong sa kanila ni Lucio na meron na naman silang misyon. Agad namang umalis ang mga grupo nila Edwin at pumunta nga ito sa casino. Kaya agad ngang kinausap ang manager nito. Kaya agad ngang ipininto ng manager sa kanila Edwin na isa sa kanila ang manlalaro na may dalang diamante na meron nga itong matangkad at mataba at meron itong maliit. At ang isa nga daw na naglalaro na umupo ay medyo mayabang daw ito pero gwapo. Kaya wala na ibang naisip sila ni Edwin kundi ang grupo nila Tanggol. Kaya naman dali-dali na nga silang umuwi upang ipaalam kay Lucio na ang grupo nga nila Tanggol ang may hawak na diamante. Kaya agad ngang naisip ni Lucio na pagkakataon na nga daw nila upang gumanti kay Tanggol at Amanda na magkasama nga sila ngayon. Kaya habang itong si Supremo at Amanda nag-usap-usap nga sila kung ano ang mga susunod na plano nila. At handa na nga sila Amanda kung ano ang mga susunod nilang gagawin habang sila Tanggol naman ay nasa labas ng gate at ang hindi nila alam na pinagmamasdan lang pala sila ni Lucio. Kaya agad nga itong pumasok sila Tanggol sa loob ng bahay nila Supremo. Ngunit nang makita nga sila ni Supremo, agad nga itong tinanong kung bakit nga daw ginabi sila. Kaya naman si Berting hindi mapigilan, pinagsabihan na naman itong si Tanggol at dahil busy nga sila Tanggol at Supremo Amanda sa pag-uusap, hindi na nila namalayan na pinalibutan na pala sila sa grupo ni Lucio. Agad namang nakita ni Lucio sila Supremo sa loob ng bahay. Ngunit wala nga silang kaalam-alam sila Supremo na nandyan na pala ang mga tauhan nila Lucio. Kaya umpisa na naman ang bakbakan nila Tanggol, Amanda at Supremo at ang mga kalaban nito na sila Lucio. Agad ngang pinaulanan nila Lucio ng bala ang bahay nila Amanda. Kaya marami-rami din ang mga kasamahan nilang nawala. Kanino naman kayang grupo ang magwawagi? Kay Amanda
or kay Lucio. Kaya naman mga kaibigan, aabangan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa ating paboritong palabas sa FPJ Batang Quiapo. At huwag po sana ninyong kalimutan na i-like at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat sa inyong panunood.